Samantala, habang naglalakad pauwi si Leon, ay nagsimulang mabuo ang mga usok sa kanyang likuran, at pagkatapos ay unti-unti itong lumapit sa kanya at sinimulang paligiran siya. Sa pagkakita naman nito ay napatanong siya kung ano ang nangyayari, dahil ngayon lamang siya nakatagpo ng ganitong eksena, at bukod pa doon ay mayroon pa itong kakaibang amoy. Kasunod nito ay nagpakita na ang may kagagawa ng lahat ng ito at binati si Leon. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang si Yun Kinan, at ginagamit niya ngayon ang kanyang special technique na nagmula pa sa Northern Wilderness, at kapag nataman siya ng teknik niyang ito ay hindi na niya magagawang magamit pa ang kanyang ki. Binanggit din niya na kaya sila nagtagumpay kaagad ay dahil batid nila na wala siyang kaalaman tungkol sa teknik nilang ito. Tinanong naman sila ni Leon kung ipinadala ba silang dalawa ng Lord ng Northern Wilderness. Kinumpirma naman ito ng dalawa at sinabi na tama siya, dahil pinadala sila dito ng kanilang master upang kunin pabalik ang dapat sa kanila. Ngumiti pa nga ito at sinabi na okay lamang kung hindi niya sabihin kung nasaan iyon, dahil malalaman din nila ito kapag ginamit na niya ang kanyang soul reading technique. Pero kasasabi pa lamang niya nito ay biglang lumitaw si Leon sa kanyang harapan at sinapak siya, na nagpaikot sa kanyang ulo ng ilang beses na agad na naging dahilan ng kanyang pagkapaslang. Hindi naman kaagad nakapag-react ang kasamahan nito, kaya sinabi sa kanya ni Leon na mayroon silang nagawang dalawang estupidong bagay. Ang una ay sinubukan nilang gumawa ng mga walang kwentang kalokohan sa harap ng kanyang absolute power, at ang ikalawa ay sinira nila ang dapat na almusal ng kanyang asawa. Kaya sa pagkakataong ito ay isusunod na niya siya. Pero bago pa makakilos si Leon ay agad na sumigaw ang kanyang kalaban at binyantaan si Leon na kung itutuloy niya ang kanyang binabalak ay may mangyayari sa kanyang asawa. Sa pagkakataong ito ay biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Leon at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Dito ay inilabas ng kalaban ang isang uri ng salamin, saka sinabi na ilang araw na silang nananatili sa Kapitolyo, at ang salamin na kanyang hawak ay kayang kumonekta sa utak ng isa sa kanyang mga hayop na kinokontrol. At sa paggawa nito, ang mga nakikita at naririnig ng hayop na iyon ay maaari na nilang makita sa salamin, na parabang nanunood sila ng isang pelikula. Binanggit pa nga niya na kilalang-kilala na nila si Leon dahil sa ilang araw nilang pagmamatsyag sa kanya. Tinanong din niya si Leon kung bakit sa palagay niya ay gumawa sila ng mga kaguluhan sa Kapitolyo, at iyon ay upang maibilang nila ang atensyon ng Six Doors sa mga kaguluhang iyon, sa gayon ay makalapit sila sa kanya at sa Empress. At sa mga oras na ito ay hawak na nila ang kanyang asawa bilang hostage, at kung sakaling gagawa siya ng kakaibang mga kilos ay may mangyayaring masama dito. Pagkatapos nito ay sinabi na niya sa kanyang kasama na nabigo sila sa kanilang misyon at siya na ang bahala. Bilang tugon ay sinabi naman ng kasamahan niyang ito kay Leon na hindi niya kailangang mag-alala, dahil kasalukuyan lamang na walang malay ang kanyang asawa, at kapag ibinigay na niya sa kanila ang core ng Northern Wilderness ay hindi na niya gagalawin pa ang kanyang asawa. Naiinis namang tumugon si Leon at tinanong kung ano ang sinasabi nilang core ng Northern Wilderness. Naiinis pa niyang sinabi na huwag siyang hanapan ng isang bagay na wala naman sa kanya. Bilang tugon ay galit na sinabi ng kanyang kalaban na huwag siyang magsinungaling, dahil kung totoo ang kanyang sinasabi ay paano niya maipapaliwanag ang tila maladyos niyang enerhiya. Agad namang sumagot si Leon at tinanong ito na kung sasabihin ba niya sa kanya na siya ay mula sa ibang mundo at binigyan ng isang overpowered na kakayahan ay maniniwala ba siya sa kanya. Hindi naman nagustuhan ng kanyang kalaban ang kanyang naging sagot, kaya tinanong niya siya kung ang espada bang ito ay sa kanya, dahil kung ganoon ay mayroon siyang magandang idea. Dito nga ay binanggit niya na kung hindi niya ibibigay sa kanila ang core ng Northern Wilderness ay gagamitin niya ang kanya mismong espada para tapusin ang kanyang asawa. Pero kasasabi pa lamang niya nito ay biglang nagkaroon ng malakas na liwanag sa loob ng kwarto. Pagkatapos, ay makikitang nakabulagta na sa sahig ang kasamahan ng kalaban. Kaya dahil dito ay dali-dali niyang tinawag ito, at habang ginagawa niya ito ay tila disappointed lamang siyang pinagmamasdan ni Leon. Pagkalipas pa ng ilang sandali ay tinanong siya ni Leon kung ganoon ba talaga nila kagusto ang mamatay na, dahil sa dami ng pwede nilang hawakan ay ang napili pa nila ay ang kanyang espada.
Sa pagkakita naman ng nakakatakot na ekspresyon ni Li Yun ay tinanggap na ng kalaban ang kanyang kapalaran. Kaya dahil dito ay sinabi niya na kung mamamatay na rin lang naman siya ay isasama na niya si Li Yun. Kasabay nito ay nagsimulang kumalat sa kanyang katawan ang tila tintang bagay, at kalaunan ay tuluyan ng nangitim ang kanyang buong katawan. At matapos mangyari iyon ay sumigaw siya ng papuri para sa kanyang master at tila gusto na niyang mag-self-destruct, pero pagkalipas ng ilang sandali ay ang tanging narinig lamang nila ay ang pag-utot nito, kaya lalo lamang na-disappoint si Li Yun sa kanya. Sa kabilang banda ay nagsimula namang mataranta ang kalaban at napapatanong kung bakit ayaw mag-activate ang kanyang self-destruct. Pero habang iniisip niya ito ay tila nagsimulang magbago ang anyo ng kanyang katawan. At habang gulat na pinagmamasdan ang mga nangyayaring ito, ay naisip niya na isa lamang ang kilala niyang may ganitong kakayahan. At habang unti-unti nang nagbabago ang kanyang anyo ay hindi na niya nasabi ang pangalan ng taong may kagagawan nito, dahil sa huli ay nagsimula na siyang umikot hanggang sa maging isang bola, at kalaunan ay sumabog. Matapos namang masaksihan ang mga nangyaring ito ay napatanong si Li Yun kung ano ang nangyayari, pero kalaunan ay narinig niya mula sa kanyang likuran ang isang tinig, at dito ay sinabi nito na hindi na rin masama si Li Yun dahil mas malakas siya kaysa sa kanyang iniisip. Agad naman siyang tinanong ni Li Yun kung sino siya dahil hindi niya ito makita, pero muli niyang narinig ang tinig at sinabi na nasa ibaba siya. Dito nga ay nakita niya ang isang batang babae, pero hindi gaya ng kanyang inaasahan ay agad na sinabi nito na dapat siyang magbigay galang sa kanya dahil nakita na niya siya. Hindi naman pinansin ni Li Yun ang kanyang mga sinabi at sa halip ay tinanong pa nga siya kung siya ba ay nawawala, dahil kung ganoon ay tutulungan niya siyang mahanap ang kanyang mga magulang. Galit namang tumugon ang babae at sinabi na nababaliw na si Li Yun at sa kanyang palagay ay siya ang nawawala. Kasunod nito ay sinabi pa niya na kung hindi niya ginamit ang kanyang desolation technique para i-counter ang teknik ng kalaban ay baka nawasak na ngayon ang buong kalyeng kinatatayuan nila. Tinanong pa niya kung hindi ba masyadong bastos si Li Yun, dahil ang kaharap niya ngayon ay ang master ng Northern Wilderness, kaya dapat ay nagbibigay galang siya sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Li Yun sa kanyang narinig at napatanong pa nga kung totoo nga bang ang legendary master ng Northern Wilderness ay isa lamang batang babae. Kasabay nito ay naisip din niya na ang simpleng katotohanan na nagawa nitong makapunta sa kanyang likuran ng hindi niya namamalayan ay malinaw na nagpapatunay na isa talaga itong malakas na master. Pero habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip ay iniabot ng batang babae ang kanyang kamay kay Li Yun at nagpakilala bilang si Lina, ang kasalukuyang master ng Northern Wilderness, at tinukoy pa nga si Li Yun bilang ang pinakamalakas na mandirigma ng imperyong ito. Hindi naman kaagad nakipagkamay si Li Yun sa kanya at napatanong lamang sa kanyang sarili kung ano ang binabalak ng babaeng ito, at iniisip pa nga niya na dapat siyang mag-ingat sa pakikitungo dito. Pero habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Li Zhu at tinawag ang batang babae bilang empleyado, at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya dito dahil marami pa silang trabahong dapat gawin. Bigla namang nawala ang angas ng batang babae at nagulat pa nga nang makita si Li Zhu, at pagkatapos ay dali-daling tumakbo papunta sa kanya at humingi ng tawad at sinabi na babalik na siya sa trabaho. Nang makita naman ni Li Yun ang eksenang ito ay naisip niya na ang bagong tauhan pala na tinutukoy ni Li Zhu ay ang leader ng Northern Wilderness, kaya nagtataka siyang napapatanong kung ano ang nangyayari. Pero habang iniisip pa niya ito ay muling lumapit sa kanya ito at sinabi na ipagpapatuloy na lamang nila ang kanilang pag-uusap pagkatapos ng kanyang trabaho dahil mayroon pa siyang kailangang sabihin sa kanya. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa lugar ng pinagtatrabahuhan ni Li Zhu, at habang nagtatrabaho ang babae ay tinanong ni Li Yun ang kanyang kasama kung talaga nga bang ito ang master ng Northern Wilderness. Agad naman itong sumagot at sinabi na tama nga siya dahil minsan na niya itong nakita noong napadpad siya sa Northern Wilderness, kaya nagtataka rin siyang napatanong kung ano ang ginagawa nito dito. Hindi naman siya sinagot ni Li Yun at sa halip ay tinanong ang kalagayan ng kanyang asawa. Agad namang sinabi nito na kumilos na si Shen at naglagay ng isang defensive perimeter sa kanilang tahanan.
Napalagay naman ang loob ni Leon nang marinig ito kaya inutusan niya siya na magtungo sa Northern Wilderness at alamin kung mayroong kakaibang kaganapan na nangyayari doon. Matapos naman ang utos ay lumapit naman siya sa master ng Northern Wilderness, at dito ay umorder siya ng ilang barbecue. Bilang tugon ay sinabi naman nito na hindi siya ang boss ng restaurant at siya ay isang empleyado lamang, kaya sinabi niya kay Leon na kung mayroon siyang gustong itanong ay itanong niya na. Agad namang sinabi ni Leon na magiging prangka na siya sa kanya, at dito nga ay tinanong niya siya kung ano ang kanyang dahilan sa pagpunta dito at kung bakit mayroon siyang mga wanted poster na nanggaling sa Northern Wilderness. Ngumiti naman ito at sinabi na naubusan siya ng pondo habang naglalakbay, kaya para magkaroon ng panggastos ay nagsimula siyang magtrabaho dito. At dagdag pa doon ay wala siyang ideya kung nasaan siya, kaya ginamit niya ang paraang iyon para matukoy ang kanyang kinaroroonan. Binanggit din niya na sa paglalagay ng kanyang wanted poster ay matutulungan niya si Leon na maging mapagmasid, sa gayon ay hindi siya mapaslang ng kanyang mga kaaway. Pero kung sakaling may makahuli sa kanya ay maganda rin iyon dahil hindi na siya mahihirapan na mahanap siya. Nang marinig naman ni Leon ang lahat ng sinabing ito ay nagkaroon siya ng seryosong ekspresyon at binalaan ang babae na base sa kanyang mga sinabi ay baka hindi na siya makalabas ng buhay sa Kapitolyo. Hindi naman natakot ang babae at sa halip ay tinanong pa nga si Leon kung makakaya ba niyang gawin ang kanyang mga sinasabi. Pagkatapos nito ay nagkatitigan ang dalawa, at kalaunan ay napabuntong hininga na lamang si Leon at tinanong siya kung ano talaga ang kanilang layunin sa paghahanap sa kanya at kung ito ba ay tungkol sa core ng Northern Wilderness. Pagkasabi nito ay naisip niya na hindi niya matatakot ang babae ng ganoon lamang dahil naaalala niya sa kanya ang mga panahon noong bago pa lamang siyang nakatungtong sa limitasyon ng pagiging martial artist, at dagdag pa ay mayroon din itong kakaibang kakayahan. Samantala, matapos marinig kay Leon ang tungkol sa core ng Northern Wilderness ay agad itong ngumiti at sinabi kay Leon na kailangan na niya iyon kaya dapat na niya iyong ibigay sa kanya. Binanggit din niya na magdadala lang iyon sa kanya ng kapahamakan kung patuloy niya itong itatago. Direkta namang sinabi ni Leon sa kanya na wala sa kanya ang core na tinutukoy niya, at nalaman lamang niya ang tungkol dito mula sa isa sa kanyang mga nakalaban. Hindi naman naniwala sa kanya ang master ng Northern Wilderness at sinabi pa nga na hindi niya siya maloloko dahil malamang na naging ganito siya kalakas dahil sa tulong ng core ng Northern Wilderness, dahil makakaya nitong tulungan ang isa na malampasan ang mga limitasyon ng pagiging isang martial artist. At bilang katunayan ay nagawa niya siyang masaktan, at naniniwala siya na dahil iyon sa taglay niya ang core ng Northern Wilderness. Wala namang pakialam si Leon kung ano ang kanyang isipin, at sinabi pa nga na wala siyang pakialam kung maniwala man siya sa kanya o hindi. Kasunod nito ay may sinabi siya na mayroon pa siyang isang katanungan, at iyon ay kung sino ang mga taong umatake sa kanya. Ipinaliwanag naman nito na iyon ay miyembro ng Wang Jing family, at ang mga ito ay isa sa mga maimpluwensyang pamilya mula sa Northern Wilderness at ang kanilang mga core members ay tinatawag na 7 stars. At ang mga ito ay nalampasan na ang limitasyon ng pagiging martial artist. Sa pagkarinig naman ng lahat ng ito ay naisip ni Leon na mayroon pa palang 7 na katulad ng master ng Northern Wilderness, kaya naisip niya na sana ay wala ng substitute ang mga ito at sabay-sabay na lamang silang sumugod sa kanya, sa gayon ay maipakita niya sa kanila kung sino talaga ang boss sa lugar na ito.